Ganon, average. Pag tinipon-tipon nyo lahat ng kinikita ng lahat ng tao ay ganon ang average at dinivide nyo sa number ng populasyon. So annual per capita income ay mga 2,600 more or less US dollars na. So palakpakan. At sabi ni Pangulong Marcos, pagkatapos daw ng 4 na dekada na lower middle income country tayo mula noong 1987, sinong Pangulo noon? Di ba si Cory? Paktay. Tayo ay naging upper middle income country at kanyang kiniklaim ang kredito. Bagamat sinasabi nung iba, dapat nung 2024 pa ay tayo ay upper middle income country na kaya nagkaroon ng pandemic. Yan. At binibida niya ito. Ito daw ay vote of confidence sa ating bansa at umuunlad na daw tayo dahil upper middle income country na tayo. Ang ating pag-aralan, mga magulang at mga kapatid, ay ito bang paglaki ng per capita annual income ng ating bansa ay nangangahulugan na tayo ay umuunlad na? Hindi po. Tignan natin. Okay. Tingin ko lang. Gumawa tayo ng halimbawa na madaling maunawaan. Sa isang kabahayan, in a household, Opo. halimbawa, nanay at tatay, may mga anak, di ba? Yan. Isang sambahayan. Dati, ang kita mo ay 50,000 isang buwan. Okay? Bigla kang kumita. Tumaas ang kita mo. Naging 100,000 a month. Opo. Sa makatuwid bagay, 1.2 million a year. Okay? From 600,000 a year, naging 1.2 million a year. Di ba? Sa unang tingin, ay umuunlad ang antas ng buhay nitong sambahayan na ito. Opo. Ngunit, kita lang ba? Income lang ba ang kailangan tingnan kung umuunlad o hindi? Hindi. Hindi, syempre. Okay. Naging 1.2 million nga ang iyong income isang taon. Ang utang mo naman ay 10 milyong piso. May utang kang 10 milyon piso. Opo. Asenso ba yon? Hindi po. Hindi. Kasi kailangan mong bayaran yon. Yan. Kailan mo mababayaran yung utang na yon? Sa 1.2 million, sa 100,000 a month, hindi naman pwedeng ipambayad mong lahat yon Hindi. ng utang. Di ba? Opo. Siyempre, may kuryente, may tubig, pagkain, kung may sasakyan ka, panggasolina, baka may hinihulugan ka sa sasakyan, naghuhulog ka ng sasakyan, etc., etc. Sabihin mo na, sa 100,000 ang available na pambayad sa utang ay 20,000 pesos a month. 20,000 pesos is times 12. 240,000 lamang. Kailan mo mababayaran yung 10 milyon mong utang? May tatakas nga yung gastos di ba? Okay. Yun bang utang mong 10 milyon ay lumalaki o hindi? Kung hindi lumalaki, maaaring maganda nga ang takbo kasi lumaki yung kita mo, mababayaran mo yung utang mo. Kung hindi lumalaki yung utang, Lalaki gastos. yun nga. Ayun yung nangyayari doon. Okay, di ba ganon? Opo. Ikaw ba ay may ilang pinagkagastusan pa? 100,000 nga yung iyong income kada buwan. Yung 50,000 naman noon ninanakaw nung katulong mo. Kada buwan, kinukupit ng driver, nung katulong, di ba? Ng mga empleyado mo sa opisina. Maganda ba ang buhay mo noon o hindi? Hindi po. Okay. Yan ang ehemplo natin, di ba? Okay. Ihalin tulad natin sa nangyayari dito na binibida ni Pangulong Marcos kasi wala na siyang maibida wala na siyang maibida kundi si Secretary Bida ng DOJ. Yun lang ang bida. Okay. Sabi niya, okay, tumaas. Mabuti. Very good. Okay.
Pero, yan ba ay pakikinabangan ng pangkaraniwan taong bayan? Okay, yung sinabi natin example kanina. Magkano ang utang ng Pilipinas? Sa kabuuan, Oo. 67.37% yan ang utang. Hindi, porsyento yun Porsyento. Ikaw naman Hindi to kasama. 18.55 trillion pesos Yes. ang utang. Opo, foreign debt. Okay. Yun ang utang ng gobyerno. Yun ang babayaran. At yung utang na yon, utang talaga yon, ha? Hindi yung katulad ng utang ng ina mo, ha? Na yung halimbawa, ng utang sa'yo, siyempre, alam nga naman, tubuan mo yung nanay mo, napakasama mo naman Hindi anak. pwede yun. Hindi pwede. Utang ng ina mo, utang ng ina nila, di ba? Utang ng ina nating lahat. Oo. Basta utang. Ayan. Ang utang po ay may interest. So, Yan. lumalaki yung interest noon. Ito lamang sa right now, uutang na naman o umuutang ang ating pamahalaan ng 1.2 trillion pesos. Kaya umabot ng 18 trillion. Kung mapapansin nyo, yun ang sinasabing halaga na ninakaw sa flood control. Okay. So, malaki ang utang natin. Lumalaki nga ang kita ng bawat mamamayan, pero iyong yaman ng ating bansa pumupunta sa utang. Okay. So, hindi ibig sabihin lumaki ang kita mo, kung malaki naman ang utang mo, wala pa rin. din. Walay pa Wala rin. din. Walay pa rin. Walay. Okay. Sige. Malaki ang gastos mo. Kasi nga, yung flood control na wala naman, halimbawa, nagsusugal ka, parang sugal na rin yung mga ghost project, di ba? Gagastos ka sa wala naman na pupunta, di ba? 100,000, nagsusugal ka naman. Sabihin mo ng 20,000 yung pambayad. Yung happy 1,000 live viewers Yahoy, sa DCAR YouTube. Nagsusugal ka. So, tanggalin na natin yung 20 mil. So, 80 na lang. Nagsusugal ka. Kinukuha mo pa yung 20 mil sa wala. Di ba? Magkano na lang natira? Di 60,000 na lang. Di ba? Di Wala konti na lang. Wala na lang. Paano yun? Gumanda ba buhay mo? Hindi. Hindi, syempre. Lumaki Kaya gastos hindi pwedeng porket lumaki ang iyong Kita. kita ay ikaw ay giginhawa na. Sa 60,000, yung 20,000 noon, ninanakaw pa nung maid, nung empleyado, nung driver, nung hardinero. Nakupit pa. Kinupit pa na natira, 40,000 na lang. Ayun. Wala rin. Yan ang sinasabi ko. Hindi nababawasan yung utang. Kasi kita mo, ha? At ito pa, ha? Kita mo, paanong sasabihin mo na, let's say, yung lumaki nga yung gastos mo, yung income mo, lumaki din naman yung gastos mo. Kita mo, tignan natin ang ekonomiya ng Pilipinas. Yan. Okay. Tignan natin, ha? Ito, ha? Hindi po ako nagsasabi nito. Ito ay sinasabi ng IMF, World Bank, Asian Development Bank at Moody's. Moody's yung nagre-rate ng ekonomiya ng mga bansa. Okay. Yan. Okay. Dahil sa flood control, nawala ng kumpiyansa ang pribadong sektor na magnegosyo. Pumapasok yung pera mo pero wala namang negosyo, wala rin, mauubos din. Yun. Kita mo, ha? Ang gross domestic product ay bumagsak sa 4% ng third quarter ng 2025 kontra 5.5% Opo. sa second quarter. So, pagpasok natin ng 2026 at ngayon nasa kaligitnaan na tayo, mas mahina ang ating ekonomiya. Yan. Kaya yung 2026 growth natin, alam nyo, ibinaba ng International Monetary Fund ng binawasan ng 1.5%. Di ba? Okay. Meron pa tayong taripa mula sa Estados Unidos ng 19%. Tinaasan pa. Nawala pa Tinaasan yung blue crab natin. Oo. Na yung pala'y 6 na bilyon ang pinapasok sa atin. Kada taon. Okay. Ito ang ating growth, ha. Less than 6% tayo
hanggang 2027. Yan. Ang Moody's, na downgrade tayo, dati 5.5% kasi ang projected growth, naging 4.9 na lang, napakababa. Lahat ay mas mababa sa target. Ibinaba na nga ng ating pamahalaan ng target nila Opo. hanggang 5 to 6%, mas mababa pa pala. Oh. Siguro ang consultant nila dito, si Nato Reyes, kasi Mas malakas. mababa. Di mababa. Puro baba. Oo. Ayan na. Mababa. Okay. Bumaba. Di ba? Yun ang mabigat. Inflation. Mataas. Di ba? Paano tayo angat niyan? Ito na. Kita mo, ang sinasabi rito, bagamat tumaas ang income, di ba tinaas pa nga yung minimum wage Opo. ng 600. 85 pesos, di ba? Yeah. Itinaas ng 85 pesos, Oo. di ba? Sabi nila historic at okay naman talaga. Mabuti naman. Ngunit, yung mabibili mo sa pera mo ay mas mababa ngayon. Bumaba ng 3.3% ang mabibili mo. So yung mabibili ng 100 pesos mo Total. ngayon, mas maliit sa mabibili ng 100 pesos mo noong 2022, 2023. Opo. So kahit tumaas ang income mo, yung mabibili mo ay mas Kapiranggot. kaunti. Yan ang tinatawag na Kapiranggot. Yan na lang. inflation. Hindi tumitingin sa inflation si Oo. Pangulong Marcos Kaya mali yung analysis, tuwan-tuwa siya. Kita mo, ang inflation, 4.3%. Opo. Ang projection ng International Monetary Fund sa 2026. Eto, sa World Bank naman ay 5.1% ang projection. Ang Moody's 3.7%. Noong April, yung latest na dato natin, Opo. datos, 3.9% na ang inflation. Ibig Mataas sabihin, na. bumaba yung halaga ng ating salapi ng 3.9%. Okay. So, Ito ang ano? nabaliwala yung laki ng kita. Ayun, yung Oo, kita. kinain lamang ng inflation. Yun ang mabigat. Oo. Ayun. Ang credit profile Oo. natin mataas Yan ang kasi. mabigat talaga. Oo. Kaya, kamoting kahoy, walang dapat ipagbunyi Ginoong Presidente. Oo. Eto pa. Sabi ng mga ekonomista, Okay. hindi porket naging upper middle income country ka ay makakautang ka na agad. Di ba? Sabi nila, yung mga concessional loan, kumbaga, kung sa mga dito sa ating bansa ay ayuda, Opo. may parang ayuda rin ang international community. Yung mga bansa na maliit ang kita, pinapautang nila sa mababang interes lamang. Opo. Yan. Since tayo ay upper middle income country na Aha. or UMIC, sasabihin ng mga tao, ito sinasabi, hindi po ako nagsasabi nito, hindi ko opinion to. Mga ekonomista to, i-google nyo kung hindi ako tama. Ha? Sasabihin nila, malaki na naman pala income mo Hindi ka na namin ng pautangin ng maliit ang interes. Lalakihan na namin ang interes. Yun ang mabigat. Lalaki ang gastos. Lalaki ang gastos. Yes. Ayan. Yan ang mabigat. Hindi porket ganon, although sabi ni Recto, yung credit profile daw natin ay tumaas. Hindi katulad ko. Hindi na tumataas. Lumakas ang credit profile. Hindi ibig sabihin ito ay automatic Ayun. na ikaw ay pautangin at titignan pa lamang. Titignan pa rin. Katulad ko yung sinasabi natin example na sambahayan, Opo. tumaas, naging 100,000 from 50,000 yung aking kita. Sasabihin ko, pupunta ako sa bangko. Sabihin ko, hoy, bangko, lumaki ang kita ko. Ayun. Pautangin mo ko. Pero it matters, di ba yung credit record nila? Hindi, Dapat. teka muna. Wala pa tayo dun. Dito Okay. muna tayo sa income. Okay. Pautangin mo ko ng 1 milyon.
O kalahating milyon na lang. Okay. Bakit? Ang kita ko 500,000 every year 1.2 million. Okay. Kung baka uutangin mo ako ng 500,000, yakang bayaran niya. O, di ba? Yakang. Okay. Sabihin ng bangko, ayun, yung sinasabi mo kanina, doon papasok. Ayun. Credit investigation. Credit investigation. Oo. Dapat Bangko yan kahit sabihin yung mga international financing institutions yan, bangko pa rin yan. Hindi Aalamin bibigay pa sa rin ng nila pera yan. yan. Lahat ng perang ipapautang sa iyo niyan, dapat kumita sila by way of interest. Correct. Opo. Tignan natin. Okay, tama ka. 1.2 million pesos nga ang kita mo. Tignan natin. Teka muna. Yung bahay mo naman pala nakasanla ng 10 milyon, may utang ng 5 milyon, may utang ka pala sa credit card ng 100,000. Opo. Oh, may hinuhulugan ka pala. By the way, happy 1,500 live viewers. Thank you, guys. Hinuhulugan ka pala sa sakyan, 20 mil isang buwan. Opo. Oh, bago, nagsusugal ka pala. Patay. O Wala na. paano mo ako mababayaran? Wala ka nang masasave. Oo, Yes. wala ka nang ibabayad sa amin. Hindi pa rin kita pautangin. Yun po ang sinasabi. Kita nyo, eto ha. Baka sabihin nyo, haka-haka ko lang to. Opo. Parang si Elvis. Haka-haka, burn in love. Haka-haka, burn in love. Hala. O, di ba? Ayun na. Okay. Sabi, dito, titignan pa rin ang estado ng iyong pamamahala at iyong paggastos. Ayan, sinabi nito ha. Opo. Sabi ni Oplas. Sino tong si Oplas? Ito ay isang ekonomista po ha. Oh. Sinabi niya, if accompanied by weak governance and poor fiscal discipline, hindi ka pa rin pautangin kahit sasabihin mong upper middle income country ka na. Oo. Kung nakita ba, oo nga, lumaki nga income mo, 18.5 to 55 billion naman ang utang mo. Mas malaki. Hindi pwede pa rin. Mahirap bayaran Oo. yan. Yun ang sinasabi nila. Hindi automatic po yan. Kaya huwag nyo kaming niloloko, Mr. President. Sabi nyo, ito nyo, ang galing ko, no? Tumaas ang Yun na. income natin. Opo. Tumaas nga ang income. Ninanakaw naman. Ha? Dumadami ang gastos. Puro utang naman. Wala. Maraming gastos naman. Mataas ang bilihin. Yan, Ayan. mataas ang bilihin, mataas ang gasolina, ang diesel, mataas ang kuryente, walay din. Mr. President, huwag niyo nang ipagmalakit ng mukhang kengkoy lang po kayo, ha? Oo, yan ang masasabi ko sa inyo. Mahirap bayaran. At paano magtitiwala sa gobyerno kung selective justice? Natatawa nga ako Tawa muna tayo, yan. Yan. Yan, Sabayan mo. 1, 2, 3. Yan, Nakakahawa yung tawa mo, Sinasabi pilit nitong administrasyon na ito, wala daw selective justice. Pero, yung sinasabi po namin, kaya kami nagprotesta si Marcoleta, plunder daw dahil tumanggap ng 75 million campaign funds. Campaign funds. Ito ang tanong ko kay Ombudsman. Yung padrino mo ba ay hindi tumanggap ng campaign funds? Yun lang. Yun Oo. lang. Hindi ba Tanong tumanggap? ng Si mga- Pangulong Marcos ba ay hindi tumanggap ng campaign funds? Parang meron Tingnan Meron. natin, mga kasama. At anong nangyari doon sa mga tao na nagbigay ng salapi kay Pangulong Marcos? Ayan. Noong siya ay kumakandidato. Umpisahan na po natin. Ito, meron tayong nasilip listahan. na. Ito, verified po ito. I-fact check nyo ako kung ang sinasabi ko ay tama o hindi mali. Teka, pareho lang yata yun, ano? Oo. Ito. Okay. Si Milyonaryo. Yung sinasabi ni First Lady na si Milyonaryo daw. Etong si Milyonaryo ay nagbigay ng 30 million! 30 million! Pera yan, di ba? Cash! Kay Pangulong Marcos para siya ay noong siya ay kumakandidato. Si Pangulong Ayun. Marcos ang kumakandidato, hindi si Mel Robles. Opo. Mel Anong Robles. naging kapalit? Siya ay hepe ng Philippine Charity Sweepstakes Ayan, Office. PCSO na siya ngayon. palakpakan. Ibig sabihin, may naging kapalit. Yung pagbigay niya ng pera kay Pangulong Marcos, si
Mel Mike Rob. Defensor ba may naging kapalit? Siya ba ay naging chief of staff? Wala O eh. nangontrata sa gobyerno? Wala eh. O Wala may eh. ginawang pagkakitahan na kasama si Senator Marcoleta? Wala. O, eto. Si Francis Chu Laurel Jr. Yung nagbigay ng 30 Nagbigay din. million sa partido ni Pangulong Marcos. 30 million, 30. O, 60 na ha, 60 na. Campaign fund yan, ha? Campaign funds. Anong kapalit? Siya ay ginawang kalihim ng agrikultura o Yeah. palakpakan. Ano nangyari sa agrikultura natin ngayon? Tekno. Kamote! Parang PCSO, puro yung only winner, di ba? Di ba? Inimbestigahan yan dati. Bakit puro isa lang ang nananalo? Ayan, di ba? Yan. Si Anton Lagdameo. Pasensya ka na. Kasama sir. Anton, magkaibigan tayo. Pero siya ay nagbigay ng 247 million! Balakbakan! Wow! 247. Hindi, anong mas malaki? 247 million o 75 million? Yung kay Marcos. Yun ang malaki. Yung binigay sa kanya. 247 million. 247 O 60 million plus 247 million o di more than 307 na. Ayun, 307 million na. Anong kabalit ng 247 million? Ginawang special assistant to the president. Palakpakan. Cabinet rank. Oh! But wait, there's more. Meron pa? Parang home TV shopping no? But wait, there's more. Ayan. Etong si Para lang sa kaalaman niya yan. guys. Hubert Dominic Guevara ay nagbigay ng 1,000,000 piso Oh! kay Pangulong Marcos. Maliit lang. Ay, maliit. Pero Pero pa yun. may naging kapalit. Siya ay naging Senior Deputy Executive Secretary. Oh. Di ba? Ayan na. Ito pa. Ito 100,000 lang. Okay. Si Nesauro Hernandez Firme. Okay. Pero siya, nung nanalo si Marcos, ay inappoint. Ay, happy 2,000 live viewers! Yeah. Maraming salamat po. Masaya. Thank you, guys. Etong si Nesauro Hernandez Firme ay inappoint sa Judicial and Bar Council, yung namimili ng mga huwes, ng mga lahat pala may maestrado. kapalit eh. Kaya protektado nung ninonominate si Boying Remulla kahit may mga kaso. Palakpakan, napakagaling. Meron pa. Ano pa? Ito ay partial lamang sa Lunes. May ibibigay pa tayong listahan Okay. ng mga tao na nag-donate at napakaraming nakuhang kontrata sa gobyerno. Ayan tuloy. Eto, Nakita tuloy ang Si difference. Joben Angtay. Siya ay nag-donate ng 2.9 million sa Okay. kampanya. Hindi na siya nag-angtay ng matagal. na. Etong si Joben Angtay. position din, may position. Hindi na siya nag-angtay. Joben ng matagal. Angtay. Mabilis. Oo. Hindi mabayag. Hindi, Ay, mabayag, mabayag. mabagal. Diba, Ilocano? Kasi Ilocano si Pangulo eh. DJ Hindi Tibangen. mabayag. Sorry. Hindi mabagal. Hindi mabagal. Mabilis. Hindi How na much? nag-angtay si Angtay. Siya How ay much si Angtay? hindi 2.9. Ah, Siya malaki, ay malaki inappoint bilang General Manager ng National Housing Authority. Wow! Ang gagaling. I-total nyo to, more than 300 million ito. Partial pa lang. Bakit walang investigasyon dito? May kapalit! May kapalit! May kapalit pa. Mamaya tuloy. Sa Monday. Tama, sa Monday. Monday, Bago tayo opo. segue sa impeachment trial ay tayo po ay magbibigay pa ng mga ehemplo. Ayan. Hindi ba selective justice yan? Okay. Di ba ang yabang-yabang noon ni Boying Remulla? Opo. Sabi niya, mayroong 30 mga kongresista na iniimbestigahan kami. Tungkol sa flood control. Ang tagal na po noon, ka-appoint lang niya. Hanggang Pakitang-gila siya ngayon. nasaan. Talaga. Meron ba? Wala pa Wale! tayong Di ba? Bakit? Nauna pa yung mga nagtatanggol sa kabayan ng bayan, yung mga nagdidemanda dahil sa katiwalian, yung naghahayag, nag-expose ng katiwalian, yun pa ang didemanda nyo ng plunder. Sila pang Anong hinaharap. klase yan? Kaya nga
Inuna nyo pa si Robin Padilla. Anong obstruction pinagsasabi? Hindi maintindihan tong mga ito, ano? Ha? Sinabi na ni John Vic kung hindi daw naman siya pumunta ron para mang-aresto. Saan Wala daw libre namang ang aresto. galing? Saan ang obstruction of justice? Kung walang warrant o questionable pa yung warrant. Mga tirada nyo naman eh. O, di ba? Okay, eto pa, di ba? Confidential funds sila ng confidential funds kay VP Sara. Opo. O ito, yung magkapatid na Remulla, noong si Boying ay nasa DOJ at hanggang ngayon naman nasa DILG si John Vic. Magkano ang confidential funds ng DOJ? 500 million, more or less. Magkano ang DILG? 500 million, more or less. Bakit walang investigasyon dito? Tama ba? Naayos ba? 1 billion ang total niyang dalawa magkapatid. Bakit sila Wala! pwede? Kanya nga. Yun ang sinasabing selective justice. Ang dami-daming mga congressmen, mga senador ang tumanggap ng kontribusyon sa mga contractors. Yo. Mga contractors na ngayon ay sangkot sa flood control. Pero bakit wala? Imbestigahan nyo rin. Bago sasabihin nyo, hindi selective justice, inuuto nyo kami. Hindi naman kami ututo. Ang taong bayan po matalino na, hindi na pwede mga pakyut-pakyut nyo dyan. Ayan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang breaking news. Kapapasok lang na balita. Kudita sa Kamara. Muling umuugong. Gloria Macapagal Arroyo. Ipapalit na di umano sa kasalukuyang House Speaker ng Kamara na si Faustino D. III. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kudita sa Kamara, umuugong ang galaw sa loob ng mababang kapulungan. Muling nabuhay ang usap-usapan sa loob ng Kamara matapos kumalat ang impormasyon tungkol sa umano'y pag-uusap ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Sa likod ng bulong-bulungan, may mga nagsasabing may tahimik umanong pagkilos upang muling iluklok si Arroyo bilang leader ng mababang kapulungan, kasabay ng sinasabing recruitment effort na target palitan si House Speaker Faustino D. III. Hindi pa malinaw kung gaano kalalim ang galaw na ito, ngunit sapat na ang mga pahiwatig upang magtaas ng kilay ang ilang mambabatas at political observers, lalo na sa panahong umiinit ang diskurso sa direksyon ng pamumuno sa bansa. Para sa ilan, hindi ito basta chismis, kundi indikasyon ng posibleng realignment ng kapangyarihan sa loob ng Kamara. Samantala, hindi rin nagpahuli sa opinyon si Rowena Guanzon na muling nagbitaw ng matapang na pahayag. Ayon sa kanya, tila pilit lamang ginagawa ng issue ang umano'y planong pag-upo ni Arroyo bilang speaker laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, kung tutuusin, hindi na umano kailangang magmadali o makipagbanggaan pa dahil may ibang political senaryo na maaaring hintayin. Isang pahiwatig na para sa ilang netizen ay mas malalim sa estratehiya kaysa simpleng agawan ng posisyon. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung ang mga naririnig ay bahagi lamang ng ingay ng politika o senyales ng mas malaking galaw na unti-unting binubuo sa likod ng mga saradong pinto.
Ngunit isang bagay ang malinaw sa bawat bulong ng kudita. Mas lalong umiigting ang tanong ng publiko. Sino ang tunay na kumikilos at para kanino? Ngunit sa ilan nating mga kababayan ay mayroong isang malaking katanungan kung totoo nga ba o tunay ang kanilang ninanais na mapabuti ang bansang Pilipinas. Ngunit kung ating pagmamasdan ang kasalukuyang pangyayari ngayon ay tila unti-unting nalulugmok sa kumunoy ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Nagiging masyadong happy ang weekend natin eh. Opo. Kasi inuuto na naman tayo nung ating Pangulo. Kasi, totoo naman talaga na yang ating bansa ay umabot na as per standards ng mga international financing institutions na upper middle income country. Yan. Ibig sabihin, ang per capita income ay around more than $4,500 a year na. Yan. Magkano yung 4,000? Sa 240 ba? Tama ba? 240. More than 240. Kasi 60 sa 60 lang, sa 4, di 24 na. Di ba? 6 times 4, 24. Tama? Oo. Yun Mga na. 260,000, 270,000 isang taon. Sa makatuwid baga ay more than 20,000 pesos a month. Ang average, Hindi ko sinasabing lahat, ganon. Average. Pag tinipon-tipon nyo lahat ng kinikita ng lahat ng tao ay ganon ang average. At dinivide nyo sa number ng populasyon. So annual per capita income ay mga 2,600 more or less US dollars na. So palakpakan. At sabi ni Pangulong Marcos, pagkatapos daw ng 4 na dekada na lower middle income country tayo mula noong 1987, sinong Pangulo noon? Di ba si Cory? Paktay. Tayo ay naging upper middle income country at kanyang kiniklaim ang kredito. Bagamat sinasabi nung iba, dapat nung 2024 pa ay tayo ay upper middle income country na kaya nagkaroon ng pandemic. Yan. At binibida niya ito. Ito daw ay vote of confidence sa ating bansa at umuunlad na daw tayo dahil upper middle income country na tayo. Down. Ang ating pag-aralan, mga magulang at mga kapatid, ay